Ayan, hello po. Magandang hapon sa lahat ng mga kapanalig nating Katoliko, no? At unang-una sa lahat, nagpapasalamat muna ako sa Radyo Veritas sa pagpapaunlak sa Ave Maristela para makiisa sa layunin ng Radyo Veritas sa pangunguna ni Tito Marco Evangelista. At nagpapasalamat din ako sa bumubuo ng Ave Maristela na grupo sa inyong pagsuporta sa ating layunin pagdating sa kung paano natin ipagtatanggol ang simbahang Katolika. Salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. Bagamat ako'y napakabata pa, kinikilala nyo pa rin akong leader ninyo at hindi nyo tinitignan yung edad ko, no? Para pamunuan yung grupo natin na nasimulan, no? Maraming salamat at talagang nag-enjoy po ako na kasama kayo, no? Bagamat late na ako nakauwi, no? Almost 1 AM na ako nakauwi dahil sa haba ng biyahe ko, pero maraming salamat po, no? At sana maulit muli yung ating pagkikita dahil hindi lang po sa pagiging CFD, no, yung at ang namumuo sa atin sa Ave Maristela na kundi pagkakaibigan. At sana wag kayong magsawa na ipagtanggol ang ating simbahan. Okay. May nakita akong post sa Iglesia ni Cristo patungkol dun sa Holy Eucharist. No, merong isang kaanib ng INC na nagpanggap na isang Katoliko at dumalo sa banal na misa natin. Nung siya ay tatanggap ng communion, kinuha niya yung Eucharist at ito ay kanyang drinowingan ng maselang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Unang-una, no, ang masasabi ko dito, dun sa mga nagbibigay ng communion, no, sana naman higpit-higpitan naman ninyo. Tignan nyo, nababastos yung Eucharist. Pananagutan nyo yan. The Eucharist is the real body of Christ. Eucharist is Christ. Wag naman sana tayong maging pabaya. Sa lahat po, I repeat, ng mga nagbibigay ng communion, maging strict naman sana tayo. Hindi naman po kasi makakakuha ang kaanib ng INC ng Eucharist para babuyin yan kung binabantayan natin ng maigi ang bawat tao na tumatanggap ng Eucharistiya. Kaya ako sa totoo lang, ayoko ng communion in hand. Ayoko talaga niyan, kung ako lang ayoko talaga ng nagbibigay ng Eucharist sa kamay. Kasi nalalapastangan ang ostya. Minsan ginagamit pa yan sa patuka ng manok, pampaswerte. Tulad niyan, may nagpanggap na Katoliko. Diba? Inuwi yung Eucharist, drinowingan ng masela na bahagi ng katawan ng lalaki. Paano ngayon yan? Pananagutan nyo yan kung saan niya nagsimba. Hindi naman kasi mabababoy ang Eucharist kung naging responsable din tayo eh. Diba? Kayo ay inilagay dyan sa simbahan para maging responsable sa mga sakramento na ibinibigay ninyo sa bawat tao. Sana naman tayo, matuto naman tayong gampanan kung ano yung mga responsibilities natin sa tamang pamamaraan. Naiinis ako sa ganyang eksena. Eucharist pa man din. Okay. Dito sa INC, nakaanib, na nagpanggap ng Katoliko, nagsimba sa simbahang Katolika, inuwi yung Eucharist, binaboy, nilapastangan, binalangya. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ka na nakikipagtagisan ng aral dyan. Hindi mo na dinidefend ang Iglesia ni Cristo natatag sa Pilipinas. Bakit? Dahil iniinsulto mo na ang mismong mga Katoliko.
Ang Eucharist ay isa sa pinakamahalagang sakramento naming mga mananampalatayang Katoliko. Kapag tayo ay maglalatag ng aral lang. Kasi kaming mga Katoliko, hindi naman kami pumunta dyan sa rebulto ni Manalo na nasa Central at binaboy eh. May Katoliko ba na nagtangka na batu-batuhin yung rebulto ni Felix Manalo? Wala. May Katoliko ba na nagpunta sa Central at pininturahan namin yung mga dingding nyo dyan at sabihin namin na Roman Catholic Church is a true church? Meron ba kaming binaboy na kahit na anumang gusali ng INC? Wala. Dahil kaming mga Katoliko ay profesional. Kapag aral lang. Bakit nyo binabastos ang sakramento namin? Kung kayo ay talagang magagaling na defender ng Iglesia ni Cristo, dapat alam nyo ang pamantayan kung paano mo ide-defend ang isang simbahan. Huwag naman sana nating bastusin ang mga sakramento naming mga Katoliko dahil lang sa hindi kayo Katoliko. Walang ganunan. Kung talagang magaling ka at naiinis ka sa Catholic Church, marami pong CFD na pwede nyong labanan. Kasi hindi lang yung sacraments ang nilalapastangan nyo sa amin eh. Pati yung paggalang namin doon sa sakramentong yon, nakaka-offend yon. Si Pura Luca Vega nga lang Pura Luca Vega. 'Di ba? Yung image lang ni Christ na nilapastangan niya. Nag-react ang mga Katoliko to think, ginaya niya pa lang yun. What more pa yung sacraments namin? Ostya yan. Mataas ang pagsamba namin sa Eucharist. Bakit nyo ginaganyan? Walang personalan dito, mga unggoy. Ang sasama ng mga ugali nyo. Yan ba yung tinuturo sa sekta ninyo? Ha? Na magpapanggap kayong Katoliko sa loob ng simbahan, tapos kukunin nyo yung Eucharist, kung ano-anong ipag-drawing nyo dun sa mismong Eucharist. Galangin nyo naman yung sakramento namin, hindi naman namin ginaganyan yung mga rebulto ninyo eh. Hindi nga namin binababoy ang mga kapilya ninyo kahit kami nagsimulang gumamit ng kapilya. Meron ba kaming nilapastangan sa mga ginagamit ninyo pagdating sa pananampalataya? Wala naman Mali na yung mga yung mga pamamaraan ninyo. May nakita pa akong post. May pumasok mismo sa loob ng simbahang Katolika, namimigay kayo ng pasugo. Tama ba yan? Tama, na yun eh. Lumalagpas na kayo sa boundaries ninyo eh. Hindi na tama yun eh, yung papasok kayo sa simbahan, nagdadasal ang mga Katoliko sa loob ng simbahan namin, kakalabitin mo, bibigyan mo ng pasugo. Hindi na tama yun, kasi yung loob ng simbahan, amin na yun. Wala kayong karapatang pasukin yun dahil hindi kayo Katoliko. Nananahimik yung mga Katoliko doon. Nagdadasal lang taimtim, kakalabitin mo, bibigyan mo ng pasugo. Meron bang Katoliko na pumasok sa kapilya ninyo? Na namigay ng rosary? Sige nga. Ginawa ba ng Katoliko yan sa mga kapilya ninyo? Na nagtangka kaming pasukin yan, nagbigay kami ng rosary sa mga kaanib ninyo dyan? Meron bang Katoliko na dyan sa harap ng kapilya ninyo, pagtapos ng pagsamba ninyo, naupo kami dyan, nagkainan kami ng dinuguan? Hindi, wala kayong makikita. Bakit? Kasi alam naming mga Katoliko ang limitasyon namin. Hindi na tama yung ginagawa ninyo. Ang tawag dyan, panghaharas. Hinaharas nyo na yung simbahan namin. Kung meron kayong mga magagaling na defender ng Iglesia ni Cristo at hindi nyo tanggap ang aral ng Catholic, bakit hindi nyo na lang sila paharapin sa mga CFD? At sabihin nyo na naiinis ako sa Katoliko, yung katuruan nila, mali. Magtawag ka ng ministro. O, si Sanrio masyadong makuda, madaldal.
Mali yung turo ni Sanrio, o di magtawag ka ng ministro mo, ipaharap mo sa akin. Para at least, yung pagde-defend mo, bilang ikaw ay isang protestante, ay maayos. Hindi naman kasi nakakabuti at hindi rin naman yan nakakatulong sa paglago ng inyong mga kaanib kung babastusin nyo ang mga sakramento. Kasi, pagdating sa pamamalakaya, hindi yan nababase kung paano nyo bastusin ang simbahan namin. Dahil at the end of the road, ang pag-uusapan pa din dyan ay doktrina. Wag naman kayong bastos. Mga iglesia ni Cristo rito sa Pilipinas, nagkaroon ng sunog sa sa San Fernando, dyan sa may Isabela, no? Yung diocese dyan ay nasunog kanina. Walang naisalba. Alam mo ba naman sabi ng Iglesia ni Cristo, mabuti daw? Tama ba yung ganon? Ang mga tao sa Iligan Isabela, mga parishioner, na kung saan nasunog ang simbahan ngayon ay nagtatangis. Maging ang mga pare nagtatangis. Bakit? Kasi yung nasunog na simbahan ay isa sa historical churches dito sa Pilipinas. Antigo yung mga images na nandoon nasunog sa sobrang init ng panahon. Tapos sasabihin ninyo, tama yan, mabuti nga sa inyo. Nakakabanal ba yan? Yan ba yung tinuro sa inyo ng Kristo ninyo? Na matuwa kayo sa mga taong nasasaktan at nagtatangis dahil yung pinakaiingatan nilang simbahan nasunog? Wala bang nasusunog na kapilya? Ha? Lahat ba ng kapilya nyo magaganda? Bakit ganyan ang pagtrato ninyo pagdating sa mga kaanib ng Katoliko? Kahit na magkaiba ang inyong pananampalataya at paniniwala, ang bawat kaanib, tao yan. Ilabas nyo yung usaping pananampalataya rito. Masaya kayo na nakakakita na may taong nalulungkot? Nakakagalak ba sa pakiramdam na makakita ka ng taong umiiyak sa sobrang kalungkutan dahil ang nasunog na simbahan ay labis nilang minamahal? Masaya ba yon? Hindi ba't kung ikaw ay isang sulpot, ang sabihin mo na lang dapat is, bilang isang protestante, kahit hindi tayo magkapanalig, nalulungkot ako sa nangyari sa simbahan nyo. Yon ang tunay na Kristiyano. Ha? Ganon ang tunay na Kristiyano. Kahit sabihin mong protestante kayo, matuto kayong maging makatao. Kasi ako bilang Katoliko, hindi ganyan ang ugali ko sa mga protestante. Lalong-lalo na sa mga debaters. Lagi akong nagpapasintabi sa mga nirerespetong debatista ng mga protestante. Tapos kayo, ang pagtrato ninyo sa mga kaanib ng Katoliko, para kayong mga hayop. Mga wala kayong sariling bait. Hindi kayo gumagamit ng isip. Magbigay kayo ng konsiderasyon pagdating sa nararamdaman ng bawat tao. Ang pagkasunog ng aming simbahan sa Isabela ay walang may kagustuhan nun. Huwag niyong sasabihin na yan ay kalooban ng Diyos dahil yan ay simbahan ni Satanas. Mali yun. Nasunog yung simbahan dahil gawa sa kahoy. At dahil ito'y gawa sa kahoy, sa sobrang tindi ng init ngayon, kaya nasunog. May heat storm tayo ngayon. Kapag nakakakita kayong mga iglesia ni Cristo, ng taong nalulungkot, kahit hindi nyo kapanalig, tanggalin nyo muna yung aral. Damayan ninyo bilang isang tao.
Hindi yung nagluluksa na nga yung mga tao dyan sa Iligan Isabela sa pagkakasunog ng kanilang simbahan, nagpapalakpakan pa kayo. Marami rin naman kayong kapilya na nasunog eh. Yang ginagawa ninyo sa aming mga Katoliko, kayo ang nagpapasimula at gumagawa ng dahilan kung bakit matitindi ang latagan ng mga Katoliko ngayon sa inyo. Pag kayo nilabanan ng mga Katolikong written debater, ang sasabihin ninyo, igalang, matutong gumalang ng doktrina. Irespeto nyo paniniwala namin. Nirespeto nyo ba Eucharist? Sacraments ng Catholic Church yan, mga bastos! Sakramento namin yan, hindi nyo ba alam na iniiyak ako ang Eucharist? Yan ang debosyon ko. Tapos makikita ko, lalapastangan ninyo ng ganyan? Halos kaming mga Katoliko, pagpapasok kami sa Adoration Chapel, tinatanggal pa namin yung mga sapatos namin sa taas ng pagsamba namin sa Eucharist na yan. Tapos ang gagawin lang ng kaanib ng INC, magpapanggap na Katoliko, kukunin yung sakramento, bababuyin ninyo. Ikaw pa, isa ka pa, Soler Arbin. Ha? Binastos ba namin yung kapilya nyo? Soler Arbin? Sino Katoliko ang pumasok sa kapilya ninyo at nagbigay kami ng rosary? Anong karapatan ninyong pasukin ng simbahan? Nananahimik ang mga Katoliko nagdadasal, bibigyan nyo ng pasugo. Ang kakapal ng mukha nyo. Tapos sasabihin ninyo, Sanrio, magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Bakit ako magdadahan-dahan sa mga asal-aso? Mga demonyo kayo. Kahit sinong Katoliko magngingit-ngit sa galit. Sakramento namin yan, mga bastos. Galit na galit? Dahil hindi nyo matalo ang mga CFD? Kaya ang gagawin ninyo, bababuyin nyo ang mga sakramento ng aming simbahan? Sa ginawa nyong yan sa simbahang Katolika, hindi ko kayo titigilan. Ayaw na ayaw nyong nasasaling ang mga aral at doktrina ninyo at sinasabi nyo sa amin, respetuhin namin kayong mga hinayupa kayo. Pero kung paano nyo lapastanganin ang mga sakramento ng simbahan, ganun-ganun na lang. Binastos ba namin ang pagsamba nyo? Pumasok ba kami ng kapilya nyo? At nagbigay kami ng mga standard references sa inyo na peke ang iglesia nyo? Yan ba ang tamang pamamaraan ng pagdepensa pagdating sa doktrina? Ang pumasok ka mismo sa loob ng aming simbahan, Soler Arbin, at mamigay ng pasugo? Sa mga matatandang taintim na nagdadasal na mga Katoliko, mga bastos, mga walang ya. Ikaw ang Satanas, Soler Arbin. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo, bakit mo nagawang pumasok sa loob ng simbahan namin? Sukang-suka kayo sa mga ribulto, bakit nagpapanggap kayong Katoliko? Nagawa pang magsimba nang isa sa kaanib mo matanggap makuha lang yung Eucharist. Akala ko ba pagano kami? Anong ginagawa nyo dun sa loob? Ha? Kami pa yung Satanas? Ako pa si Satanas, Soler Arbin? Ugaling makadiyos ba ang pasukin mo ang simbahang Katolika at mamigay ka ng pasugo? Yun ba ay tamang pamamaraan para maging banal kayo? Sino ngayon ang ugaling Satanas? Ginawa ba namin sa inyo yan, Soler Arbin? Ginawa ba namin yan sa inyo? Binastos ba namin ang loob ng kapilya nyo? Ha? Kung tunay ang doktrina ninyo, lumabang kayo ng debate. Pinagkekealaman ninyo ang sakramento namin. Inyo ba yan? Kaming mga Katoliko, hindi kami naniniwala sa aral ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Binasos ba namin kapilya nyo? Nagbato ba kami ng mga dinuguan dyan?
Sinong mga Katoliko ang bumaboy ng kapilya ninyo? Ha? Solar Arvin, sumagot ka! Anong relax-relax ba ka ma-stroke? Tanga? Walang Katolikong marerelax sa ginawa mo. Bakit kayo nagbibigay ng pasugo sa loob ng simbahan namin? Ang kapal ng mukha mo. Yung mga matatanda na nanahimik magdasal, nakaluhod pa, tinapik nyo, binigyan nyo ng pasugo. Anong relax-relax? Sa tingin mo, kung nandoon ako at natsyempohan kita, nako, pangangata ko sa'yo yung pasugo mo. Mga bastos kayo? Yan ba ang ugali ng isang taong may pinag-aralan? Desperada? Desperado? Na makaakay kayo ng kaanib ng INC kaya pati simbahan namin pinasok nyo na? Ang kakapal naman ng mga pagmumukha nyo, hindi kayo marunong mahiya? Sige nga! Magano ka nga, magsalaysay ka nga dito? Na binasos namin yung kapilya nyo? O, Solar Arvin, peke at huwad ang relihiyon namin Katoliko, sabi mo bilang INC ka. Kung peke at huwad kami, para sa'yo, kailangan mo bang bastusin ang loob ng simbahan namin? Tingin namin sa inyo, peke at huwad din. Binasos ba namin kapilya nyo? Dahil peke at huwad sa inyo, babasusin nyo. Bakit ang mga moske dito ng Muslim, bakit hindi mo pasukin? Bigyan mo na pasugo yung mga Muslim. Huwad din sa inyo yun, di ba? Peke din sa inyo ang relihiyon ng Muslim. Solar Arvin, di ba? Pumasok ka sa mga moske ng Muslim, mamigay ka ng pasugo. Habang nagsasala ang mga Muslim. Tignan ko na kung hindi kayo gawing dinuguan ng mga Muslim. Mga bastos kayo? Ganyan na kayo kadesperado? Na makaakay ng tao? Kaya talaga papasok na kayo sa loob ng simbahan namin? Ha? Desperadong desperado, kahit pasukin mo ang loob ng simbahan ng Katoliko, wala kang maaakay. Hindi nyo na mapipigilan at makokontrol ang mga CFD ngayon. Nagkalat na kami sa pampublikong lugar. Lantad na rin ang mukha ko sa mga radyo dito sa Pilipinas bilang Katoliko. Nadidinig na ang boses ko halos dito sa buong Pilipinas. Tingin mo may maaakay ka? Yang ginawa mo sa aming mga Katoliko, ikinahihiya ka ng ibang kaanib at kasiraan yan ng bulok na iglesia mo. Kala mo kinaganda? Porkit pumasok ka at nagbigay ka ng pasugo, sa tingin mo magkakaroon yan ng mabuting epekto sa pagiging iglot mo? Solar Arvin, tanga. Ang pagpasok mo sa isang iglesia na hindi ka naman kaanib at nagbigay ka ng pasugo ay isang kahiyahiyang pag-uugali. Mga walang hiya kayo. Doon kayo sa moske. Habang nagsasala ang mga Islam, tapikin mo, pasugo o gusto mo, para makita mo kung paano lutuin ang dinuguan. Dahil gagawin kayong dinuguan ng mga Muslim. Mga bastos kayo. Bago kayo gumawa ng isang hakbang, isipin mo muna ang konsekwense, Solar Arvin, tanga. Tumayo ka sa ginawa mo na nagbigay ka ng pasugo sa loob ng simbahan. Gawin sa inyo yan. Pumunta kami sa loob ng kapilya ninyo at namahagi kami ng Santo Rosario, anong mararamdaman mo? Habang sumasamba ang inyong mga kapanalig doon sa loob ng kapilya, kaming mga Katoliko naman magbigay ng Santo Rosario. Anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Tapos sasabihin ko lang sa'yo, relax, kalma. Kakalma ka? Habang namamahagi ang mga Katoliko sa loob ng kapilya ninyo habang kayo ay sumasamba. Masarap ba sa pakiramdam yon bilang kaanib ka ng INC? Di ba hindi? Hindi na kayo lumalaban sa aral nang o-offend na kayo. Hindi na defend yan. Offensive na yan. Ganyan ba yung tinuturo sa inyo ng mga ministro ninyo, mga walang ya kayo?
Ha? Ganyan ba yung pamantayan ng pagiging defender pagdating sa INC? Hindi mo yata alam ang mga pamantayan pag sinabing defender ka. Hindi yan pamantayan. Sa tingin mo, nanalo ka? Nanalo ka sa tingin mo sa ginawa mong yan? Sa dami ng Katoliko dito, lalo kayong mababawasan dahil maraming magagalit at magre-react. Tanga! Sa tingin mo, nanalo ka sa ginawa mo na pumasok ka sa loob ng simbahang Katolika, namigay ka ng pasugo? Naging maganda image nyo lalo? Sa tingin mo, mali. Ang daming Katoliko sa Pilipinas na magre-react, tanga, di ka nag-iisip. At kapag ang mga Katolikong yan nakita yung mga pinaggagawa ninyo dahil nasa social media ka na, magbubunga nga ang mga Katoliko, maraming mato-turn off sa INC, tanga. Sa daming Katolikong nagsisimba araw-araw, Eucharist namin binaboy ninyo. Sa tingin nyo, pag nakita yan ng mga Katoliko sa Pilipinas, matutuwa? Isipin nyo muna yung dami ng mga Katoliko dito, kung ilang mga tao ang magre-react sa ginagawa nyo. Tingin nyo hindi yan makakarating sa mga ministro ninyo? Ha? Kahit yung panlalait ninyo sa mga bakla, naisip nyo ba kung ilan ang bakla sa Pilipinas? Mga tanga kayo? Kapag napanood ng LGBTQ community yan, mapaprotestante o hindi, sa tingin nyo hindi yan magbubunga nga sa inyo? Tignan nyo yung bilang ng mga Katoliko dito, wag nyong bastusin ang sakramento namin, ang kakapal ng mga mukha nyo. Galit na galit kayo sa mga Katoliko. Huwad daw, pagano, peke, anong ginagawa nyo sa loob ng simbahan namin? Ha, Soler Arbin? Bakit nasa loob kayo ng simbahan namin? Ha? Kakapalan na ng mukha yan ah. Ha, Soler Arbin, kung magaling kang defender ng INC, laban tayo. Kaya mo ako? Kaya mo lumaban sa akin? Baka palamon ko sa'yo yung pasugo mo. Magaling kang defender ng INC, Soler Arbin, kaya mo akong labanan? Sigurado ka? Mga kilala nga na written debater ng INC, hindi makalaban sa akin ng live debate, ikaw pang pipitsugin? Ha? Isa ka pa, Leonardo Brabanteng bastos! Gwapo ka ba? Ha? Leonardo Brabante? May itsura ka? Nakita mo ba yung pagmumukha mo? Ang dungis-dungis mo? Ako iyakin? Leonardo Brabante, isa ka pa, kaya mo akong labanan ng live debate? Ha? Magagaling lang kayo sa putak. Pero bahagyang mga buntot nyo. Magagaling lang ka, ang lalakas lang ng loob nyong paglalaitin ng Katoliko, pero pagharap-harapan na, lalaban ba kayo? Ha? Sumusobra na yung kakapalan ninyo sa ginagawa ninyo sa mga Katolikong kapanalig ko Hindi kayo marunong lumugar. Mga bastos kayo, yan ba tinuturo ng mga ministro nyo? Magbigay kayo ng konting paggalang at respeto, dapat alam nyo kung saan kayo lulugar, papasok kayo sa simbahan namin. Hindi ginawa ang simbahan namin para sa inyong mga iglot. May kapilya kayo, di ba? Dapat ang pasugo ninyo, binibigay nyo sa loob ng kapilya. Ang binibigay ng simbahan, sa loob ng simbahan sa mga tao, rosary, Eucharist. Bakit nilalabas ninyo? Sa inyo ba yan? Ilalabas ninyo ang Eucharist? Bababuyin ninyo? Kahit sinong Katoliko ma-o-offend sa inyo.
Nananalangin kami sa Blessed Sacrament, ilang Katoliko ang umiiyak at dumadaing sa katawan ni Kristo? Tapos bababuyin ninyo? Binabastos nyo yung sinasamba namin? Napakahalaga sa amin ng Adoration Chapel. Hindi nga kami pwedeng mag-usap dyan eh. Kapag nasa harap namin yan eh. Lahat kami nakatungo. Lahat kami nakaluhod. Lahat kami nakikipag-usap sa Diyos. Tapos bababuyin nyo yan? Ang Eucharist namin, si Kristo yan, wag nyo naman pakialaman, utang na loob. Mga bastos kayo. Tandaan nyo to. Hindi natutulog ang Diyos. Yung nambaboy ng Eucharist na yan, tandaan mo, hanggang tumbong mo, mararamdaman mo yung consequences na ginawa mo. Ibinabalandra ng Santo Papa namin yan sa Vatican. Lahat ng kapanalig kong Katoliko sa buong mundo, naninikluhod. Pag itinataas ang Blessed Sacrament, bababuyin yung mga hayop kayong iglot kayo. Tapos sasabihin nyo, kumalma ko. Ibinalandra yan nung panahon ng pandemya, mapahelikopter, mapalansangan, nirarampa ng pari yan, ine-expose sa daan. Lahat kaming mga Katolikong maninikluhod at sasamba. Eucharistia, sinasamba namin yan, mga animal talaga kayong, bastos kayo. Hindi nyo yan hindi kayo nanalo dyan. Hindi nyo ikinaganda ng image yan, tanga. Hindi nyo ikinaganda ng image yan. Kala nyo gumanda image nyo? Maraming Katolikong magagalit sa INC, bobo. Kayo ang gumagawa ng dahilan para magkaroon ng galit ang ibang Katoliko sa INC. Kaya pag nakakita ng INC yang mga Katoliko na yan dahil sa ginawa nyo, ang unang papasok sa utak ng mga yan, ang papangit ng ugali nyo, pati ng mukha nyo, ang kakapal nyo. Kapal ang mga mukha nyo. Hindi nga kami pumapasok sa loob ng kapilya ninyo eh. Ba't papasok kayo sa simbahan namin? Ito rin kasi, no mga kapanalig, ito pa yung isang kinagagalit ko. Yung mga nagbibigay ng Eucharist. Bakit kasi hindi nyo binabantayan yung tumatanggap? Kaya ako talaga sa totoo lang, ayoko na nagbibigay ng Holy Eucharist sa kamay. Kasi nabababoy. Pananagutan nyo yan, oh. Ano ba namang klaseng naglilingkod sa simbahang Katoliko tong mga to? Dapat kapag binagbigay kayo ng Eucharist, kailangan makita ninyo na sinubo yung ostya. Kakulangan din kasi ng simbahan natin to eh. Anak ng tokwa naman kayo. Ako na hindi ako pala simba. Pero apektado. Ano ba namang klaseng mga server to? Kung galing man yan kay Father naman. Alam nyo kung gaano kahalaga ang Eucharist? Ang Eucharist nga, pag ninakaw sa isang simbahan, magsasara simbahan, ganyan niyang kahalaga. Maging responsable naman tayo. Debosyon ko yan, oh, binabastos, oh. Kaya ako, ayoko talaga niyan eh. Yung sa kamay, never kong naranasan na tumanggap ng Eucharist sa kamay. Ayoko. Tingnan nyo nangyari, oh. Anak ng tokwa naman ang simbahan natin, oh.
sa bibig. May pakamay-kamay pa kayo, susubo nyo rin naman. Kaya tingnan nyo, ilang Eucharist na ang nilalapastangan, patuka ng manok, inuuwi sa bahay, di naman natin alam kung ano mga pinagagawa nila dyan. Paano kung yung ibang Eucharist, free na siya toilet? Kapag nilagay sa kamay, sana titigan nyo muna kung kinain niya, kung sinubo niya ba yung Eucharist. Hindi yung nilagay sa kamay, aalis na yung tao, malayo kung binulsa. Sakramento yan. Si Kristo yun, oh. Bastos tong Soler Arbin na to, eh. Ha? Sa tingin mo, may magsusuri pa sa INC, Soler Arbin? Sa ginawa mo sa simbahan namin? Nagdadasal yung mga may edad doon? Bibigyan nyo ng pasugo? Bastos! Yan, nakikita nyo sa comment section, yung Soler Arbin na yan, tandaan nyo yung mukha niyan, ha? Ang kapal ng mukha mo? Bastos ka? Papasok kami, tapos yayain mo ako magsuri sa INC para ano? Maging kaugali kita? Demonyo ka? Ha, Soler Arbin? Yan ba ang ugali ng mga kanibo? Ganyan kayo? Tapos yayain mo ako mag-INC, ganyan ugali mo? Ano, para maging katulad kita? Paano mo maaakay ang mga tao? Demonyo ka. May matutuwa bang tao sa ginawa nyo sa Katoliko? Ha? Walang tao na maaakay kapag ganyan ang pinapakita ninyo sa hindi nyo kapanalig. Tanga. Aakay kayo ng Katoliko, nakita yung ginawa mo, sa tingin mo maaakay mo pa? Soler Arbin? Hindi ka ba naman bobo? Paano nyo pa maaakay yung mga Katoliko sa ginawa nyo pagpasok nyo sa simbahang Katolik at nabigay kayo ng pasugo? May maniniwala pa? Wala nang maniniwala sa inyo, bakit? Siyempre, isipin ng tao para ano, maging kaugali kita? Gumamit nga kayo ng common sense. Kapag kayo, mga akay kayo ng tao, dapat ang nakikita sa inyo, kabutihan. Paano kayo makakaakay ng tao? Yung ginawa nyo palang, foul na yan. Imbis na yung Katolikong maaakay ninyo, maniwala sa inyo dahil nakikita nilang paggalang ninyo sa aming simbahan, mato-turn off, tanga, Soler Arbin, bobo. Kala nyo kinaganda ng imahin nyo yan? Kayo mga iglot, kayong kakapal ang mga mukha nyo? Papasok-pasok kayo sa loob ng simbahan, mamimigay kayo ng pasugo, tapos sasabihan mo ko, magsuri ako sa INC, para saan? Para maging kaugali kita, Soler Arbin? Magaling ka bang defender ng INC? Ha? Kinikilala ka ba ng INC na magaling na defensor ninyo? Mga bastos kayo. Kaming mga Katoliko nananahimik, hindi ka kami pumapasok sa mga kapilya ninyong tatag ni Satanas. Tapos magpapanggap kayong Katoliko, tatanggap ng Eucharistia. Bababuyin nyo, mga animal kayo, gigil na naman ako. Debosyon ko pa yan. Tandaan mo to, Soler Arbin, ha? Pati dyan sa isang kapanalig mong abnormal na demonyo ang ugali. Magpasalamat kayo, malayo ako sa syudad. Kung hindi lang ako naging malayo sa syudad, ako dapat ang papalit kay Tatang Malyari. Ako dapat ang laging katabi ni Tito Marco sa Radyo Veritas. Magpasalamat ka, malayo ako. Kung naging malapit-lapit lang ako sa Radyo Veritas, pauusukin ko yung mga tumbong nyo, ang kakapal lang mga mukha nyo. Ang dami-dami nyong bababuyin. Eucharist pa namin. Anak ng tokwa kayo. Kaya gigil na naman ako eh. Alam nyo mga kapanalig, nandoon yung galit ko eh, sa pambababoy ng INC sa Eucharist eh. Pero sinisisi ko talaga yung mga tao sa loob ng simbahan. Bakit kasi ayaw nyo pang isubo na lang ng diretsyo? O paano yan? Kung sino man yung nagbigay ng Eucharist, kung layman man o si Father, mag-ingat naman sana tayo. Titigan naman natin ng maigi. Kung
Kung hindi bababuyin ng kung hindi bababuyin ng mga protestante ang Eucharist, gagawing chichirya ng mga sakristan. Isa pa yan. Mga sakristan mismo, pinapak ang Eucharist. Binidyo pa. Masaya pa. Kahit blessed or kahit blessed or kahit hindi blessed, huwag natin papakin ang Eucharist na parang popcorn. Dahil nagiging mababa ang value niyan sa mga taong nakakakita. At mamimisinterpret yan ng mga Katolikong nominal na ordinaryo lang pala ang Eucharist dahil ginagawa ninyong chichirya. Yang mga gumagawa niya na sa Kristal, ang sarap batukan. Ang sarap bigyan ng isang malutong na kaltok. Nakakagalit. Nagtitimpi lang talaga ako nung nakita ko yung post na yon. Mga hayop tong mga iglot na to talaga, oh. Naano ako nasaktan talaga ako. Nasaktan ako dun sa Eucharist. Devotion ko po yan. Pag ako pumapasok ng adoration, binubuhos ko lahat ng emosyon ko. Pag nakikita ko ang Blessed Sacrament. Ang Blessed Sacrament po, yan ang puso ng simbahan. Yan ang isa sa dahilan bakit kailangan nating magsimba. Eucharist. Isa yan sa dapat nating tanggapin. Kaya nga, ang Eucharist, kapag ikaw ay tumanggap niyan, dapat nasa state of grace ka. Tapos gaganunin, ang taas ng paggalang ko at pagsamba ko sa Eucharist. Anak ng tokwa tong, ay nako. Tapos sasabihan ako, magsuri daw ako sa INC, kundi ba naman mga demonyo tong mga to? Paano ako magsusuri sa INC yung ginawa nila sa simbahan natin? Tuwang-tuwa pa. Akala naman nila na yung ginawa nila matutuwa ang mga tao. Kahit kanino nating itanong yan, sa Muslim, matutuwa ba ang mga Muslim halimbawa? Kung papasok tayong mga Katoliko sa kanilang mga mosque, no? At mamimigay tayo ng Holy Rosary sa mga nagdadasal, matutuwa kaya yung mga Muslim? Hindi. Bakit? Kasi loob ng mosque nila yun Kaya yung mga nandoon dapat pure Catholic. Kung may Protestant man, hindi ka pwedeng magsagawa ng pang-protestanteng gawain kasi Catholic yun. Hindi ba? Kahit sa born again, pag nagpe-praise and worship sila, matutuwa kaya yung mga kaanib ng born again na pumasok tayo sa mga sambahan nila at magbigay tayo ng rosary at sabihin natin mag-rosary tayo dito? Siyempre hindi. Kasi mali. Pagdating sa ating pananampalataya, papasok na yung boundaries dyan pag sa loob ka na ng simbahan. Hindi mo na yun pwedeng panghimasukan. Diba? Katulad ng isang iglot, ang kapal ng muka, nagbigay ng pasugo kay Pope Francis. Diba? Ang kapal ng mukha, diba? Meron bang pagsasagawa ang mga iglesia ni Cristo na habang sila ay merong selebrasyon, no? Habang sila ay merong selebrasyon, meron bang Katoliko na lumapit dun sa ministro nila na pamunuan at nagbigay ng rosary? Wala, diba? Bakit? Kasi yung nagaganap na selebrasyon ng INC ay para sa kanila. Diba? Para sa kanila yun So meaning to say, ang dapat nakikiisa sa pagdiriwang na yun, mga INC lang. Ganon din sa Catholic. Pag nandito yung Catholic, nandito yung Pope, walang karapatang magbigay ng pasugo ang INC sa Pope. Anong karapatan niya?
hindi naman pumunta ang Pope dito para sa INC. At sa tingin nila, babasahin ng Pope yun. Do you think na magbabasa si Pope ng pasugo? Ang Pope natin, scholar. Yung mga kilalang yung mga kilalang scholar pa nga lang na Protestant na naging Catholic, na scholar. Pinagtatawanan ng aral ng INC, ano pa yung Pope? Tapos ang mga nakasulat pa doon ay yung mga self-interpretations nila regarding sa doctrines. Ano pa yung Pope? Mas alam niya kung ano ang behind the scene na pagdating sa aral ng simbahan dahil nasa kanila ang magisterium. Sila nakakaalam ng traditions, kaya alam nila ang history. At hindi yan basta-basta lang na nag-aral lang sa Amerika. Mataas ang pinag-aralan ng mga obispo ng Catholic Church, lalo na sa Roma. Bibigyan ng kaanib ng INC ng pasugo ang Santo Papa. Talaga ba? Nahihibang na ba sila? Lahat ng kahit na babuyin nyo ang mga sakramento namin, kahit na pumasok kayo sa loob ng simbahan at mamigay kayo ng pasugo, wala na kayong makukuhang tao. Kalat na ang mga standard references. Alam na ng maraming Katoliko sa Pilipinas ang history. Marami ng Catholic faith defenders sa iba't ibang parte ng Pilipinas publicly nagpipreach. Nakita na rin ng iba't ibang mga Protestant and even ng mga Catholic yung mga live debate ni Father Darwin. Nakipapanood na rin ng iba't ibang mga tao sa Pilipinas yung mga public debate naman ng iba't ibang CFD ayon sa kanilang mga chapters. Marami nang tinalo at marami pang tatalunin ang mga CFD na nagpa-public debate. Wala na kayong wala nang pwersa pa wala nang pwersa ang aral nyo. Paubos na rin ang mga written debater nyo. Mga INC kayo. Bakit lumipat ng platform ang mga debater ng INC? Bakit kayo nag-TikTok? Bakit hindi kayo lumaban sa Facebook? Noong pandemic, baha-baha ang defender ng INC. Bakit kayo nawala sa mga debating platform sa Facebook? Kasi alam nyo na ang lahat ng magagaling na Katoliko ay nakatutok sa Facebook. Diba? Bakit kayo lumipat sa TikTok? Kasi aayain nyo ang mga defender ng Katoliko sa TikTok para pagtulungan ninyo. Ipe-personal attack nyo. At ito namang mga defender ng Catholic na to, dahil hindi sila na may personal attack, tatahimik na lang. Habang kayo ay nag-e-enjoy na lait-laitin ang pagkatao ng mga CFD. Yang The Revealers na yan. Yung The Revealers ng TikTok, grupo ng mga INC, nagyayayain kayo niyan, debate, isa ako sa niyaya niyan. Ngayon, papasok kayo sa TikTok. Pagpasok mo sa TikTok, yung mga grupo ng mga INC doon, paglalait-laitin kayo habang naka-live sa TikTok. At napatunayan ko yan. Ginawa nila yan kay Kuya Hamsky Ray. Hinamo nila si Kuya Hamsky Ray. Mag-TikTok ka, Hamsky Ray. Debate tayo ng The Revealers. Nung pumasok si Kuya Hamsky Ray sa The Revealers, pinaglalait siya ng mga kaanib ng INC. Ganyan ba yung dapat maging pamantayan ng isang defender pag INC ka? Makakapang-akay kaya sila kung may personal attack sila ng tao?
Nakaka-turn off yun. Hello? Kailan nangaral ang early Christian para mai-convert is na personal attack sila. Na may personal attack ba yung early Christians? Hindi ganon ang way ng preaching ng true Christians. If you are a true Christians, aral lang. Walang personalan. Kasi yung gumagawa niyan, na kukunin yung Eucharist, bababuy-babuyin nila, dodrawingan ng ng ari ng lalaki. Yung gumagawa niyan, desperado na. Yan yung mga tao na desperadong manalo. Sa sobrang hindi siya nananalo, nagkaroon siya ng galit sa Katoliko at para mailabas niya yung galit niya sa pagkatalo niya, kumuha ng Eucharist, binaboy. Kumuha ng Eucharist, binaboy. Ganyan yan, mga iglot. Tingnan nyo. Pag ako nagde-debate, katulad nung nangyari sa laban namin ng SDA, ano lang ang sinasabi sa akin ng mga INC? Sanrio, bakla ka. Pero, wala kayo ni isa sa INC na nakitang bumali sa nilalatag kong presentations. Pansinin ninyo pag ako nakikipag-live debate. Ano ang laging sinasabi ng INC? Bakla ka, Sanrio, ang haba ng buhok mo. Hindi ka maliligtas. Bakla, Sanrio, pumapatol sa lalaki, sa impyerno ka mapupunta. Pero yung mismong presentations ko, hindi nila nagigiba. Bakit? Kasi yung presentations ng Sanrio, kaya yung mga INC, ng mga hayop na yan, galit na galit sa akin, wala na kasi silang mailatag. Dahil ako, pag nagpe-presentations ako, against sa Protestant, tuldok na agad. Ano pa yung igigiba nila sa presentations ko? Eh, wala naman silang standard references. Oh, meron ba? Wala, di ba? Kaya, kahit sa inyo, di ba? Kahit sino sa inyo, kapag kayo nag-written, directly bang nasasagot yung mga nilalatag nyo? Hindi, nilalait lang kayo. Kasi tuldok na agad eh. Tuldok na. Ano pang isasagot? Kaya sila usually, ang sinasabi, Sanrio, bakla ka. Impyerno ka, pumapatol sa lalaki, o tingnan nyo yung Korinto. Hanggang doon na lang sila. Eh paano pala kung hindi pa ako naging bakla? O ano nilang sasabihin nyo sa akin? O, di ba? Ayun na nga pwede nila kasing gawing depensa. Kasi, alam nila sa sarili nila na ang doktrina nila ay hindi nila pwedeng idepensa pag Katoliko ang kalaban. Yan ang totoo. Kaya sa sobrang galit ng iglot, dahil hindi manalo-nalo sa mga CFD, nagpanggap tuloy na Katoliko. Tumanggap ng Eucharistia. Inuwi sa bahay. Nagdrinowingan ng ari ng lalaki. Pinicturan. Pinost sa social media. Akala naman niya, yung ginawa niyang yon makakapag-convert. Akala niya, yung ginawa niyang yon, ang tingin ng mga tao sa kanyang banal. Akala nung nag-post na yon, pagdating sa Eucharist, dun sa ginawa niya, ang tingin sa kanya ng mga tao, tama yung ginawa mo. Lalo niya lang sinira ang Iglesia ni Cristo. Paano pa sila lalo makakaakay ngayon? Oh, katulad nung Soler Arbin, akala niya yung pag-post ng pamimigay ng pasugo sa loob ng simbahang Katoliko sa mga kaanib na Katolikong nagdadasal doon ng mga senior citizen, akala niya nakakabanal tignan. Akala niya yung pagbibigay ng pasugo sa mga nagsisimbang Katoliko sa loob mismo ng simbahan, akala niya tama. Hindi niya inisip kung ano ang magiging tingin ng mga tao sa ginawa niyang yon.
Lahat ng tao na magagalit sa ganong ginawa nila, agree ang tao kasi mali. Mali yung way. Kung gusto niyong talunin ng Catholic Church, yung mga kaanib niya na mga CFD, idebate nyo. Diba? Debatihin mo. Kasi wala yang maitutulong. Nagbibigay lang kayo ng galit sa tao. At kapag yan ay nagpatuloy yung ganyang sistema ng ibang kaanib ng INC, magkakaroon ng malaking galit ang mga kaanib ng Katoliko sa inyo. Tandaan nyo, may atraso pa kayo sa amin kay Father Nilo Richmond. Yun pa nga lang, hindi na makalimutan ng aming simbahan eh. Yun nangyari kay Father Nilo Richmond, hindi namin makakalimutan yon, kaming mga Katoliko na nasa Pilipinas. Yung nangyari kay Parba sa laban ni Father Darwin, hindi na makakalimutan ng tao yan. Nakatatak na sa diwa at puso naming mga Katoliko na natalo si Ramil Parba. Wala na kayong maaakay ngayon. Kaya yung ginagawa nyong na yan, hakbang, desperado na kayo. Bakit? Ang konti nyo na lang kasi. Konti na lang kayo. Ang baba na ng ratings nyo. Yung dumadagdag na kaanib sa inyo, yan yung mga anak. Yung mga nanganganak na INC. Siyempre, dagdag bilang yan. Wala na. Ang Pope ng Catholic Church ay pumupunta sa iba't ibang bansa. Yung Korea dati, mataas ang Protestant dyan. Bumaba ang Pope. 3/4 ng Koreans is Catholic. Mahihirapan na ang INC mang-akay ng mga Koreano, kung meron man. Dahil sa bansang Korea, 3/4 ng mga mamamayan doon, Katoliko na. Malapit nang ma-fully Catholic yung bansang Korea. Even dito sa Pilipinas, konti na lang ang MCGI. Pabawas na rin ang pabawas ang SDA, lalo na sa ginawa ni Pacana sa laban namin. Pabawas ng INC dahil kay Father Darwin. Mataas na ang bilang ng Katoliko sa Pilipinas, tapos naggaganyan pa kayo? Mga abnormal ba kayo? Gusto nyong mabash? Gusto nyong mabash ng mga tao? Okay lang sana kung ang mababash yung mga gumawa eh. Pero ang feedback niyan sa mga iglesia nyo, mga tanga, proud pa kayo? Natuwa pa talaga kayo ah. Mag-isip-isip kayo. Ang Catholic Church sa Pilipinas, ang dami na mga kaanib niya. Tas yung karis namin gaganyanin ninyo. O edi nagtaas ng kilay ang mga Katoliko sa inyo dito sa Pilipinas. Sino ngayon ang mababash? Edi yung iglesia nyo. O, pag nabash yung iglesia nyo, anong mangyayari sa mga kaanib dyan? Mato-turn off. Pag na-turn off yung mga kaanib ninyo, aalis. Pag umalis, edi ko konti na naman kayo. Hindi kayo gumagamit ng utak? Nagbigay kayo ng pasugo sa loob ng simbahan. So makikita ulit yan ng mga Katoliko. Ang daming Katoliko sa Pilipinas, di ba? So pag nakita, mababash ulit yung iglesia nyo. Panibagong bash na naman yan. Dalawa na. Pag nabash yung iglesia ninyo, makikita at masasaksiyan yan ng mga kaanib ng INC. Pag nakita at napansin yan ng mga kaanib ng INC, anong mangyayari? Mato-turn off. Pag na-turn off, aalis. Mababawasan na naman kayo ulit. Kukonti na naman kayo. Bakit kayo magiging kukonti? Kagagawan din ninyo. O, di ba? O, ayun pa lang ha. Ginawa nyo pa lang. Okay. Ngayon, lumaban si Father Darwin kay Ramil Parba.
At lantad na lantad yung pagkatalo ni Ramil Parba kay Father Darwin. Di natalo. Nanood yung mga kapanalig niyong INC. Diba? Nakita saksihan ang pagkatalo ni Ramil Parba. Anong mangyayari dyan? Maiintindihan ang aral ng Catholic Church dahil kay Father Darwin. Mato-turn off ngayon yung kaanib. Anong gagawin ngayon ng kaanib? Aalis sa inyo. Yung pag-alis sa inyo, o sabihin natin hindi pa umaalis, medyo may konting faith pa sa INC, makikita ngayon yung ginawa ng INC sa Catholic Church. Edi umalis na talaga ng tuluyan. Diba? Umalis na. Pag umalis na naman sa iglesia ninyo, kokonti na naman kayo. Father Darwin pa lang. Okay. Nagpa-public debate ang mga CFD sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. May napadaan na Iglesia ni Kristong Kaanib. Nanood. Diba? Nanood. Narinig ngayon ang galing ng isang CFD na dinedefend ang Catholic Church. So, ano mangyayari dyan? Madidismaya sa INC. Kasi maiintindihan ang aral ng Catholic Church. Anong mangyayari? Aanib ngayon sa simbahang Katolika. Bawas na naman kayo. Hindi nyo yata inaral ang kasaysayan ng inyong pagkakatatag na sekta. Nang si Felix Manalo ay noong si Felix Manalo ay kaanib ng sekta na Methodist. Naging Methodist yan, di ba? Okay. Nung Methodista pa si Felix Manalo, yan ay lumaban ng live debate. Kanino? Sa isang ministro ng Seventh-day Adventist Church. Ang naging paksa nila, baptism. Tinalo ng ministro ng Seventh-day Adventist si Felix Manalo. At dahil tinalo ng ministrong ito, si Felix Manalo sa isang debate, ano nangyari kay Felix Manalo? Iniwan ng Methodist, sumama sa Seventh-day Adventist at naging ministro pa siya dyan. Na-turn off siya sa Methodist. Bakit? Kasi natalo siya. Kaya siya nag-SDA. Ganon din yung eksena ni Father Darwin Gitgano at kay Ramil Parba. Tinalo ni Father Darwin Gitgano si Ramil Parba. Matuturn off ang mga kapanalig ninyo. Malapit nang maubos ang mga kaanib ng INC sa Bohol at sa Cebu. Paubos na kayo. Pinalalakas na rin ang mga CFD sa Cagayan de Oro. Konti na lang ang sulpot doon. Si Father Darwin, baka magpunta ng Luzon. Yan ang usap-usapan. Pupunta ng Luzon at ang una niyang pupuntahan ay Taguig. Pag si Father Darwin Gitgano ay pumarada na sa Luzon, lalo na sa Metro Manila, pagpapawisan kayo lalo. Tandaan nyo yan. Lilibutin ni Father Darwin ang Luzon, lalo na ang Metro Manila. Ngayon, pag may nangyari kay Father Darwin, kayong mga iglot kayo, matitikman ninyo ang gagawing aksyon naming mga Katoliko. Huwag kayong kampante. Palaban na mga Katoliko ngayon. Kala nyo may duwag na Katoliko pa, nek-nek nyo. Maglilibot na si Father Darwin sa Metro Manila. At nagsabi na rin si Father Darwin na kung sino man ang mag-i-invite sa kanyang bishop, pupuntahan niya. Unti-unti nang nalalagas din ang mga albularyo dahil kay Father Darwin. Yung mga albularyo, unti-unti na nilang sinusurrender ang mga anting-anting sa simbahang Katolika at umaanib na. Sa dumadagdag na naman ng mga defender. Idagdag pa natin yung mga ibang Protestant na naging Catholic. So dumagdag na naman ng defender. Ang dami na pong CFD ngayon. Noon,
makakapagpiesta kayo na lokohin ang mga Pilipino sa Pilipinas kasi konti lang ang CFD nun. Ngayon, makakapanloko pa kaya kayo? Tingnan nyo sa mga post ko. Yung mga defender ng INC na nakadami account, sila't sila lang din na nakikita nyo, hindi ba? Tingnan nyo yung mga CFD na nasa post ko, iba't ibang mga muka. Iba't ibang mga muka. Kasi mataas na po ang CFD ngayon sa Pilipinas. Mahihirapan na sila. Kaya nga yung ginawa nilang pambababoy sa Eucharist natin, akala nila kinaganda nila yan. Ang daming Katoliko sa Pilipinas, lalong matuturn off yung ibang kapanalig nila. Ang galing pa magturo ni Father Darwin. Ang galing pa magturo ni Father Darwin. Tapos matuturn off ba yung kapanalig na INC sa ginawa nila sa Eucharist? Siyempre kahit ang INC nakaanib, alam nilang mali yun. Alam nilang mali yun, posibleng hindi, tanga lang ang makakapanghusga na tama yun. Tama yun na pumasok sila sa loob ng simbahang Katolika, mamigay ng pasugo sa mga matatanda na nagdadasal ng taimtim. Kahit kung ako ay INC, mali yun. Kasi ang unang-unang iisipin ng kaanib, ayoko din gawin yun sa sarili naming kapilya. Mali yun. Dun pa lang, hindi nasasang-ayon yung isang kaanib ng INC. Pag hindi yung sumang-ayon sa ganong ginawa ng mga kaanib ng INC, idagdag nyo pa yung pagtuturo ni Father Darwin sa doctrines natin. Isama nyo pa ang pagkatalo ni Ramil Parba. Maglalayasan yan sa sekta nyo, kaya kapalan nyo pa mga pagmumukha nyong mga iglot kayong hayop kayo. Ha? Hi Kuya Emmanuel at Chika Lumibaw, shout out Shatner and Laiko Talk. We support actions against cult and pagan practices. Kaya tapos yung kasi kung hindi magaling, tingnan nyo kung hindi magaling ang simbahang Katolika dito sa Pilipinas, sino sa mga kaanib ng INC ang nakapagpa-convert ng albularyo? Yan Kung mahihina ang mga defender ng Catholic Church dito sa Pilipinas, SDA, MCGI, Born Again, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Mormons, Baptist, lahat ng sulpot na sekta dito. Sino ang na-convert ninyong mga albularyo at napagbago ninyo at naibalik ninyo sa mga sulpot na demonyong sekta nyo? Sino? Kung kayo ay tunay na tatag ni Kristo, Iglesia ni Cristo tatag sa Pilipinas, meron ba kayong pagpapatunay at pagpapatibay na meron kayong kinas out na possess? Yung mga napoposes, sige, may na-cast out kayo, the Catholic Church nagpapalayas ng demonyo, kagaya nyong mga iglot kayong mga hayop kayo. Sige, gusto nyo ng tayo? Bastusan tayo? Mga bastos kayo sa Eucharist pa Sige. Sikihor, Capiz, Romblon. No, yung mga part ng mga Bisaya. Maraming mga albularyo diyan. Mangkukulam. Espiritista. Ang Catholic Church ay maraming na-convert na manggagamot. At tuluyang binitawan yang occultism na yan. Dami namin na-convert yan. INC, magbigay kayo kahit isa. Isang albularyo na na-convert nyo. Okay, magbigay kayo. Kung kayo talaga ay lehitimong tatag ni Christ, kung talagang magagaling kayo, meron ba? Wala. Bakit? Bakit wala? Wala kasing magaling sa inyo. Ikalawa, dito sa Facebook platform, no, may Facebook na tayo ngayon. Sa mga lehitimong debating platform dito sa Facebook, nasa ng mga kaanib ng INC dumedepensa?
May live debater ba na INC ngayon sa Facebook? Kung magagaling kayo, dapat nagkalat ang mga defender ng INC. Yun ang magaling. Kalat ang mga CFD ngayon. Bakit nagkakalat ang CFD ngayon? Kasi ang mga CFD ngayon, confident sila na kaya nila kayong talunin. Kung kayo ay confident na kaya nyong talunin ang mga CFD, asan ang mga live debater ninyo? Asan si Parba? Bakit hindi lumabas? Anong sabi ni Father Darwin? Round 2. Ilabas nyo si Parba. Tumindig kayo kung magagaling kayo. Ha? Kapag lalaban kayo ng debate, ba't kailangan sumulat? Bakit kailangan sumulat sa Central pag lalaban kayo ng debate? Bakit? Kasi hindi magagaling ang kaanib ng INC. Naniniguro ang pamunuan ng INC na baka pumalpak ang mga defender ng INC. Bakit? Wala kayong utak. Ultimo, sarili ninyong pamunuan walang tiwala sa inyo. Kaya nga susulat muna sa Central eh. Bakit? Dahil hindi sila siguradong magaling ka. Kaming mga Katoliko, sinabihan ba kami ng mismong simbahan namin na kayong mga defender ng Catholic Church, sumulat muna tayo sa Vatican bago tayo lumaban? May ganun ba sa atin? Wala. Bakit? Dahil ang Pope ng Catholic Church sa Vatican ay 100% confident na magagaling ang mga Katoliko. Hindi pa ako taong simbahan. Wala akong Catholic organizations. Hindi ako aral. Pero bakit ang mga kaanib ng INC na debater dyan sa platform ni Kuya Rasha ayaw ako labanan? Tuting. Wala akong Catholic organization. Bakit ayaw ako labanan? Ay yung mga defender ng INC dyan kay Kuya Rasha aral. Anong nakakatakot kay Sanrio? Ang Catholic faith defenders na dito sa Pilipinas na mga hindi pari, yan ay pinagkakatiwalaan ng simbahan namin na magagaling. Hindi na namin kailangan sumulat. Pero kayo, kailangan pang sumulat sa Sentral. Bakit? Wala kasing tiwala sa inyo yung mga ministro ninyo. Kasi nga, hindi naman talaga kayo magagaling. Kaya nga kapag lumalatag si Sanrio, may ginigiba ba kayong stand ko? Wala. Ano sinasabi nyo lang? Bakla. Alam ko naman. Bakla naman talaga ako. Dinidinay ko ba? Kung halimbawa, nag-live ako, tinawag nyo akong bakla, sige, inaamin ko, bakla ako, tapos, magaling ka na. Magaling na yung INC na yan. So, ano na yon? Presentation na. Ganun ba ang presentations ng mga debater, ng mga defender ng INC? Yung mga LGBTQ na Katoliko, sige, tawagin ninyong bakla. Bakla, sabihin nyo. Sasagot kami. Bakla. Bakla kami. Anong mangyayari? Meron ba nangyari? May na-convert? May na-convert ba kayo? Si Sanrio, mahaba buhok. Unang Korinto. Sige, mahaba buhok ko. Oo. Tapos, ano mangyayari? May na-convert kayo. Hindi batayan sa paglalatag ng doktrina kung mahaba ang buhok mo o hindi. Hindi batayan sa paglalatag ng doktrina kung anong klaseng pagkatao ang nagsasalita. Ang batayan sa paglalatag ng doktrina, unang-una ay dapat naiintindihan ng tao. Ikalawa, dapat malinaw mong nailalatag at nailalantad kung ano ang inyong aral. Hindi yung may nagpe-presentation ako, bakla. Oo, bakla ako. Tapos, di ka mapupunta sa langit. Edi hindi. Tapos, presentation na yon. Sa tingin nyo ba, kung lalaban tayo ng formal debate, katulad ng ginawa ni Parba at ni Father Darwin, sa tingin nyo, tatanggapin ng formal debate platform na tatawagin mo kung bakla? Latag na yon. Sa mga professional moderators ng mga debates, ganyan po ba yung pamantayan pagdating sa
sa pagdedepensa ng simbahan na kung haharap kami sa maraming tao, grupo ng INC at grupo ng Catholic, tapos ang masasabi lang sa akin ng INC, Sanrio, bakla. Sa tingin nyo mananalo yung ganon? Tingin nyo ikakapanalo niya yung INC nilang sekta? Hindi ba hindi sila nag-iisip? Dapat marunong silang mag-imagine na kung tatayo kami, ang INC at ako, ay maglalaban kami sa formal platform ng debate at sasagot lang sila sa akin ng bakla. Hindi kaya pagtatawanan ng mga INC? Hindi ba katawa-tawa? Ang presentations through church, tapos ang sasagot sa akin, bakla ka, Sanrio. O, di ba? O, tingnan mo si Zorekeeper, Brian. Ganyan lang sila. Kasi, hindi, paano nga nila papamalian yung presentations ko? Unang-una, di sila makakasitas. Paano sila sisitas? Hindi nila pwedeng sitasan ng standard references. Pangalawa, ang presentations ko, puro history. Mula mismo sa traditions ng Catholic Church. Paano nila sisitasan yon? Hindi nila ako pwedeng sitasan. At dahil hindi nila ako pwedeng sitasan dahil Bible alone sila, anong sasabihin nila sa akin? Gaya ng sabi ni Zorekeeper Brian, stress na si bakla. Kaya kami ni Zorekeeper Brian, isang kaanib ng INC, akala niya, no? Akala ni Zorekeeper Brian, may mako-convert siya dahil lang sa sinabi niya sa akin, stress na si bakla. May mako-convert kaya sila? Nakakapag-convert ba ng isang tao ang sabihan mong bakla ang isang bakla? Lalong-lalo na ngayon na nagiging matunog na yung pangalan ko, lalo na dito sa sa Quezon City dahil nag-aano ko sa Radio Veritas. Hindi nila alam maraming bakla sa Quezon City. Pag ako ininsulto nila sa pagkatao ko, hindi lang ako ang inuinsulto nila, pati yung mga kagaya kong bakla. Oh, ngayon, pag yan ay narinig, lalo na ng mga hindi aral, no? Yung mga hindi aral na mga bakla, yung mga bakla na hindi religious, yung mga baklang kalye, baklang kanto, yung mga baklang panay aura dyan, paano kung marinig kaya nila yan? Na yan ang sinasabi ng mga kaanib ng INC kay Sanrio na bakla. Ano kaya magiging tingin ng mga kabaklaan sa INC? Paano kung yung stand ng INC na sinasabing Sanrio bakla, makarating yan sa iba't ibang bansa at may mga INC doon, ano kayang gagawin ng mga bakla sa mga kaanib ng INC? Hindi sila nag-iisip. Ang daming bakla. Paano kung na-recognize pa ako ni Vice Ganda? O, pag na-recognize ako ni Vice Ganda na, wow, may isang bakla na defender ng Catholic Church. Si Vice Ganda, deboto rin ng Nazareno. O, paano pag na-recognize ako? At mabasa at makita ni Vice Ganda yung ginagawa ng INC sa mga bakla. Galit yan si Vice Ganda sa mga lumalait sa bakla. O, ano kaya na magiging tingin ng mga tao dito sa Pilipinas sa INC dahil sa pangahamak ninyo sa mga bakla? Ang daming bakla sa Pilipinas. Ngayon, dahil ino-offend din nyo yung mga bakla, bakla lang ba ang masasaktan? Hindi. Masasaktan din ang mga tomboy. Dahil may tomboy na nag-asawa ng bakla. May tomboy at babae na may anak na bakla, adoption. Siyempre, magagalit ang mga tomboy. Ngayon, nilalait yung Sanrio, bakla. Yung mga gaitong mukha lang ba ang itsura ng bakla? May mga silahis pa. May mga silahis pa. Pag nalaman ng mga silahis o bisexual, ang panghahamak ninyo sa mga bakla, Zorekeeper Brian, yari kayo sa bunganga ng mga bisexual. And most of the bisexuals here in the Philippines, matatalino. Tatlo na. Trans, bisexuals, tomboy. May transman pa. Oh, maririnig kayo ng transman yan.
Paano kung makarating kila Charis Pempenko yan? Ang homosexuality ay kalat din sa showbiz. Oh. Kalat sa showbiz. Ang daming bakla, tomboy at silahi sa showbiz. Ako lang ba ang aapakan nyo? No. May LGBT community. Sa government, sa mga senador, maraming mga senador ang mahal ang LGBTQ community. At may LGBTQ community na din sa loob ng gobyerno. Pag narinig ng mga kabaklaan yan doon, na nasa loob ng gobyerno, at yan ay mula sa kaanib ng Iglesia ni Cristo, ano kaya mangyayari? Ha? Ano kaya ang mangyayari sa INC? Bago kayo magsalita sa akin na Sanrio, bakla ka, isipin nyo muna kung ilan ang bakla sa Pilipinas. Yun pa lang yun. Sa mga magulang, paano yung mga magulang ng may anak na bakla? Tapos nakita yung mga sinasabi nyo sa akin. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga magulang na may anak na bakla sa INC? Sa mga lalaki dito at babae dito na may kapatid na bakla at nakita ninyo na hinahamak ako bilang isang bakla ko, bilang isang pagiging bakla ko, ano kaya ang mararamdaman ng mga lalaki at babaeng may kapatid na bakla sa nababasa ninyo sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo kung paano diskriminahin ang mga bakla? Kapatid pa lang, yung mga may kamag-anak na bakla dito na mahal nyo, nabasa ninyo sa kaanib ng Iglesia ni Cristo kung paano nila lait-laitin ng mga bakla. Ano kaya ang mararamdaman ng mga may kamag-anak na bakla rito sa Iglesia ni Cristo? Sa mga babae at lalaki na may matalik na kaibigan sa mga bakla, at nabasa ninyo kung paano nilalait, minamanipula at winawalang-ya ng ibang mga kaanib ng INC ang mga bakla, ano kaya mararamdaman nila? Sa mga lalaki at babae na may jowang bakla, asawang bakla, at nagpapatikim sa bakla, nakita ninyo yung ginagawa sa mga kabaklaan ng kaanib ng INC, ano kaya ang magiging reaksyon nyo? Itong mga taong ito na pinagbabanggit ko, kapag yan ay nagkaisa dahil sa panlalait ng mga kaanib ng INC sa mga bakla, ano ang mangyayari sa sekta nyo? Tandaan nyo, nasa Pilipinas kayo. At ang Pilipinas, ang nagpapasaya dyan mostly ay mga bakla. Meron pa tayong stand-up comedians. Gusto nyo bang gawing katatawanan ng mga tao yang simbahan ninyo, mga INC, dahil sa ginagawa ninyong katatawanan, kaming mga bakla? Ha? Gusto nyo na makaranas ng pang-ookray sa mga bakla? Iba mang okray ang mga bakla. Baka nakakalimutan ninyo, ang mga magagaling na stand-up comedian ay mga bakla. Baka sa pangahamak ninyo sa mga bakla at magkaisa mga bakla na durugin niyang sekta ninyo, hindi kayo makabangon. Iba ang talino at diskarte ng mga bakla. Kaya sa bawat panlalait nyo sa akin bilang isang bakla, hindi lang ako ang nilalait nyo, kundi ang lahat ng mga bakla na nasa Pilipinas. Kaya hindi ako apektado. Actually, tuwang-tuwa pa ako dyan. Akala ninyo maaapektuhan ako? No, I'm proud. I'm proud sa pagiging bakla ko. Dahil kahit bakla ako, kaya kong manindigan bilang isang Kristiyanong Katoliko. I am proud na kahit bakla ako, hindi ako sulpot.
I am proud na kahit mababa lang ang pinag-aralan ko at hindi pa ako straight na lalaki, at least na idedepensa ko ang simbahan ko. Last but not the least, I am proud. Dahil kahit na bakla ako, takot sa aking lumaban ang mga tunay na lalaking sulpot. Ang pagiging bakla ko ang gigiba sa mga bayag ng mga sulpot na lalaki. Kalalaki niyong tao, wala kayong bayag. Makapanlait kayo sa akin? Bakit? Gayon nyo gamitin sa akin yung pagiging tunay na lalaki nyo, labanan nyo ko. Kahit mag-tandem pa kayo, ako mag-isa, kaya ko kayong talunin. Dahil Katoliko ako. Kahit bakla ako, hindi ako matatalo ng lalaking sulpot. Ngayon, yung mga sulpot dito kanina, na tunay na lalaki, bakla ako, di ba? Tanong, kung tunay kang lalaki, kaya mo ba kong labanan? Oh, sige. Pinagmamalaki nyo, mga iglesia ni Kristong Kaanib, bakla ka San Rio. Pinagmamalaki nyo na tunay na lalaki kayo. Kung tunay kayong lalaki at bakla lang ang tingin nyo sa akin, labanan nyo ko ng live debate. Ipakita mo sa akin ang bagsik ng betlog nyo. Sige. Patibayan tayo ng bayag kung kanino ang mas matibay, bayag ng bakla o bayag ng isang tunay na lalaking sulpot. Kahit bakla ako, alam ko kung saan ako maninindigan. Kayong mga lalaking sulpot na pinagmamalaki nyo na may mga bayag kayo, kaya nyo akong labanan. Lahat ng presentations ko ay hindi nyo pwedeng gibain. Dahil habang lumilipas ang panahon, palalim ng palalim ang mga natututunan ko. At mas lalo akong natututo sa aral ng simbahang Katolika. Mas lalo akong nagiging ganado sa pagtatanggol sa simbahan. Kaya sige, manlait pa kayo ng bakla. Dahil gusto ko yan. Gusto kong marinig ng lahat ng mga bakla sa Pilipinas kung gaano kahahayop ang mga ugali nyo. Feeling homophobic na mamakla naman, mga impokrita. Feeling homophobic, mga INC? Homophobic, wag kayo dito sa Pilipinas. Maraming bakla dito. Wag malalait nyo ang pagkatao ko dahil pinagmamalaki nyong tunay kayong lalaki. Pero kahit tunay kayong lalaki, hindi nyo matatalo ang baklang nilalait nyo. At yan ang pinagmamalaki ko. Kung ipinagmamalaki nyo na kayo ay tunay na lalaki, ipinagmamalaki ko ang pagiging bakla ko. Dahil ang bakla na nilalait-lait nyong mga lalaking sulpot kayo ay hindi nyo matatalo. Kahit san pa tayo magpunta. Isa akong depensor ng simbahang Katolika at nananalig at naniniwala na hindi ako pababayaan ng Diyos. Dahil kung pinabayaan ako ng Diyos, hindi sana ako kinikilala ng ibang mga Katoliko bilang defender ng simbahang Katolika. God is with me, I feel it and I know it. At walang makakatalo sa akin na mga sulpot kahit na tunay na lalaki ka pa ng INC. Ang bakla ng Katolikong
nilalait nyo ang gigiba sa mga tunay na lalaking nagkiklaim na may betlog daw sila. Ako ang gigiba sa inyo. Ngayon, kung naniniwala ka na tunay na lalaki ka, yung kaninang mga nandito, kung tunay na lalaki ka, labanan mo ko. Dahil ako, kahit bakla ako, dumudurog ako ng tunay na lalaking sulpot. Yan ang LGBTQ under ng Roman Catholic Church. Kahit itapat nyo pa sa akin ang mga baklang sulpot, di ko uurungan yan. Iba ang tapang ng mga depensor ng Katolikong simbahan. Laos na ang bully attack. Realistic attack na ngayon, 2024 na. Di na uso ang pakyut at pabebe, mga sulpot kayo. I-check nyo yung bigat ng mga itlog ninyo. Tignan nyo kung kumakalug-kalug pa ba. Babuyin nyo pa. Babuyin nyo pa mga sakramento ng simbahan, lalong-lalo na ang Eucharist. Makakatikim kayo sa akin. Kung kayo nagsasabi may atomic bomb, si kay Sanrio, nuclear bomb. Matitikman ninyo ang reaksyon ng isang tunay na depensor ng simbahan. Mga baboy kayo, mga walang yang sulpot na to. Babuyin nyo pa yung Eucharist. So yun lang po mga kapanalig, no? Hindi ko lang kasi natiis na makita na yung mga ibang kaanib ng INC pumapasok na mismo sa loob ng simbahan. At yung mga nagsisimba doon, yung iba pa mga matatanda na talaga, binibigyan nila ng pasugo, na which is hindi siya tama para sa akin. Loob na ng simbahan kasi natin yon, dapat alam nila yung boundaries nila. No? At doon din sa isang kaanib ng INC, no, na nagpanggap na Katoliko, tapos kinuha yung Eucharist natin, inuwi sa bahay nila, drinowingan ng ari ng lalaki, tapos pinicturan, pinost sa social media, tuwang-tuwa pa. Na akala nila is magdudulot yon ng positibo sa mga tao, which is wrong. At binasag ko na din po yung mga personal attack nila na bakla. Laos na po yan. Kahit sa mga Katoliko na mababa ang tingin sa bakla o sa tibo, laos na po yan. 2024 na. Kailangan na nating tanggapin na may mga magsisibulan ng baklang Katoliko at tomboy na Katolikong magagaling. Kailangan na po nating buksan ng ating mga isip. So sa lahat po ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga Katoliko at kapanalig ko, sana mas lalo pa tayong maging palaban, mas lalo pa nating paigtingin ang katuruan ng ating simbahan. Huwag na nating hayaan na maghari ang mga protestanteng ito na lait-laitin tayong mga CFD. Panahon na para tapatan ang mga pangit nilang ugali. No, wag na po tayong manahimik, labanan natin silang lahat. At bago po tayo magtapos dito sa live presentations ko, suportahan niyo po ako sa darating na Miyerkules. Magkakaroon ulit tayo ng live debate laban kay Guillermo Pacana na gaganapin sa In Defense. And soon, magkakaroon din ako ng laban sa isang MCGI na si Migs Miguel. I-update ko kayo at ito ay gaganapin sa In Defense of Truth, no? So yun lang pa, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at wag magsasawa na ipagtanggol ang tunay na tatag ni Kristo, ang Iglesia Katolika